Tapos usong-uso na naman yung dog walk. Gaya niyan. May dala-dala siyang laruan. Daming naglalakad ngayon at namamasyal. Kasi nga Friday, start na naman ng weekend. So, ganyan lang hobby ng mga family dito. Pamasyal, naglalakad kasama yung mga anak nila, mga pets. Hello mga ka-deers in Canada. So yun, isang magandang araw uli para sa ating lahat. At syempre, Friday na naman at nandito tayo sa paboritong spot natin kapag Friday. At nandito nga tayo uli sa Carbon Park. Walang kamatayang Carbon Park. Actually, ito lang kasi yung pwede nating daanan na spot bago natin sunduin si Mrs. Ay, hirap na rin kasing lumayo sa mahal ng gas ngayon. Kapag lalayo ka pa, yung pupuntahan mo, sayang. Kaya dito na lang tayo magpapalipas muna ng oras. Total, 1 oras at kalahati lang naman pa-out na rin si Mrs. So ayun nga, maganda ang panahon namin dito ngayon sa Calgary, Alberta. Nung mga nagdaang mga nagdaang araw, ulan dito sa amin, tapos yung ulan may kasamang snow. Medyo nakakainis kasi nga nagpalit na tayo ng summer, ng all season tire from winter tires. So, tapos biglang nag-snow. Buti nga hindi ganun kalakas. At kayang-kaya naman. Pag nagkataon kasi at medyo tumudo yung buhos na naman ng snow. At yari, madulas na naman yung daan. Medyo may kalamigan pa rin. Andun pa rin yung hapdi ng lamig ng hangin kapag dumapo sa balat mo. Hindi pa rin tayo pwedeng mag t-shirt man lang or mag short. Kailangan pa rin natin ng windbreaker na jacket, tsaka yan, dalawa yun actually. Meron akong hoodie, tapos may windbreaker tayo kasi malamig pa talaga. Andun pa yung kurot ng lamig ng hangin, kaya ilang linggo pa siguro o baka nga 1 buwan pa bago maramdaman yung talagang init ng paparating na summer. At ayun nga, meron tayong maraming nagtatanong sa atin, paano ba namin na-enjoy ni Mrs. yung pamumuhay namin dito sa Canada simula nung dumating kami. Actually siguro sa iba dyan wala pa kami sa posisyon para sabihin to, pero siguro sapat naman na yung mag-6 na taon. Parang experience namin sa buong taon na yun, buong 6 na taon na yun, marami na rin kaming karanasan, mga taong naobserbahan tungkol sa naging pamumuhay nila dito. So, yun, siguro may i-share ko mga 5 bagay na base sa aming naranasan, base sa mga naobserbahan namin sa mga taong nakapaligid sa amin, mga naging kaibigan namin. So, yun nga, ang tawag ko dito is 5 ingredients of life para maging masaya, maging kontento tayo dito, o yung kontento yung pamumuhay natin dito sa Canada. Yun, pasensya na mga guys, ang sarap lang kasing langhapin yung sariwang hangin dito sa park. Kanina nga lang, di ba, doon medyo makulimlim, malaki na yung dilim. Tapos dito sa banda dito, medyo maganda na yung langit, sky blue na, tapos may araw. Kanina talaga akala ko bubuhos na yung ulan, pero buti na lang at nagbago. Ang hirap dito kasi minsan pabago-bago yung panahon, kaya di maiwasang magkasakit. Pero okay na din, yung paminsan-minsan na yun, nakaka-enjoy din naman kahit paano. Pasalamat nga lang din sa company kahit paano. May 1 araw kami sa 1 linggo na maaga yung uwi, kahit paano na kakaroon tayo ng konting moment na ganito, nakapaglakad-lakad, hindi lang puro trabaho, hindi lang doon umiikot yung oras natin sa trabaho natin. So yun nga, number 1 sa akin or sa amin is yung accept the reality. Yun, kailangan natin tanggapin kapag nagpunta na tayo or nandito na tayo sa Canada. Tanggapin na natin yung magiging realidad ng buhay natin dito. Dapat hindi na tayo maglo-look back
sa nakaraan natin o dun sa iniwan natin. Dati ko pa naman to nababanggit sa mga nakaraang vlog natin. Yun, wag na tayong mamuhay o mabuhay dun sa nakaraan natin. Kasi syempre, nakaraan na yun eh. Kumbaga, kung hahanap-hanapin natin yung nakaraan natin, yung pamumuhay natin dati dito sa Canada, parang napaka-imposible yung mangyari. Magiging posible lang siya, syempre, depende na sa'yo yun kung paano mo i-manage. Pero yun nga, pero yung gagawin mong basihan sa sarili mo, yung buhay mo doon, dapat ganito rin ang buhay mo dito. Parang mahirapan ka lang talaga. Parang sasakit lang yung kalooban mo. Magkakaroon ka ng mga anxiety, mga depressions. Yun yung magbabagsak sa'yo dito hanggang sa mawala ka na lang sa focus. Yung goal mo, mawawala eh, madadivert kasi nga parang napapanghinaan ka ng loob. Tapos yung mga ano mo, yung mga pride mo, lagi kung yun yung pinaiiral mo dito, wala talagang mangyayari. Ayun nga kasi dito dapat mga guys, kailangan na natin tanggapin na kailangan na talaga natin mag back to zero. Yung magsisimula ka uli. Kasi nga 'di ba, kaya ka nga pumunta dito. Gusto mo panibagong buhay, panibagong pag-asa. Yung mga ganung mga bagay ba? Kasi siguro hindi natin pwedeng hanapin yung nakikita natin sa iba. May mga iba talaga na pagpunta dito, siniswerte na talaga. Kumbaga, hindi na nila kinakailangan pang umulit sa simula para lang maging successful. Kasi syempre may mga kamag-anak na sila na nauna dito, mga established na. Paano naman yung mga gaya natin, gaya ko, gaya namin ni Mrs. nung simula, wala kaming kamag-anak dito, talaga ang inaasahan lang namin yung sarili namin. So no choice kami kung hindi yun, mag-aral ako. Si Mrs., yung trabaho niya dati sa Bahrain, medyo na-downgrade ng konti dito, pero ngayon naman gumaganda na uli, bumabalik na ako. Kahit ako sa sarili ko, yung experience ko dati, maganda na yung trabaho ko doon sa Middle East. Iniwan ko, pumunta ako dito, pikit mata kong tinanggap kung ano yung magiging buhay namin dito. Hanggang ngayon naman sa awa ng Diyos, ayun, unti-unti na rin tayo nakakabalik kung paunti-unti kung ano yung buhay natin nung nasa Middle East tayo. Hindi pa naman 100%, pero alam mo yun, papunta na doon. Sana ayun, dire-diretso lang, magtuloy-tuloy yung mga blessings sa atin. So para sa akin nga, kapag ganun yung ginawa nating panuntunan sa buhay natin o pananaw sa buhay natin, pagpunta natin dito, sigurado naman ako makukuha natin kung ano yung pinapangarap natin buhay dito. Mahirap kasi yung bigla ka mangangarap ng sobrang taas, tapos gagawin mo sa mabilisang paraan. Parang makukuha mo nga siya, pero alam mo, madali ring mawawala sa yun, madali ding babawiin sa yun. Unlike kapag pinaghirapan mo talaga yung isang bagay, magtatagal sa yun. Yun yung sinisigurado ko. Kasi marami, yun nga, sabi ko nga kanina, marami na akong na-meet dito na naging successful. From rags to riches, yung istorya nila. Yun, may iba dito, nagsimula sa bilang cleaner. Ano pa ba yung mga trabaho nila? Caregiver. Pero ngayon, ilan na yung mga rental properties nila. Kumbaga, sa umpisa, nagtiyaga muna sila. Later on, yung pagtitiyaga nila, ayun, nagbunga ng maganda. So, yun nga, pangalawa mga guys, kailangan maging mautak tayo o be wisely sa mga magiging desisyon natin dito sa Canada. Especially dyan, yung financial. Alam naman natin dito sa Canada, umiikot ang buhay din namin dito sa mga bills, bayarin, mga insurance, mortgage, marami pang iba. So kung medyo kumikita tayo ng maganda, kailangan pag-isipan natin yung saan mapupunta o saan natin gagastusin yun. Kailangan meron na kayong nakalaan na budget plan, or sa sahod nyo meron dong percentage para sa mga expenses, meron din kayong percentage para sa mga emergency funds, para syempre pagka nagipit tayo, alam mo yun, hindi kayong maglo-loan or mangungutang sa bangko or kung kani-kanino man, meron kang madudukot. Isa kasi yun sa nagiging problema dito ng ibang tao.
Yung parang pag kumita sila or gumanda yung sahod nila, nagbabago na rin yung lifestyle nila. Parang mas lalo silang nagiging parang di ko alam kung ano yung magandang salitang sabihin. Basta pagka umangat sila ng konti, parang nababago agad yung lifestyle nila. Nakakalimutan nila na may mga kailangan silang bayaran, nawawala sa kanilang isip yung mag-save sila kahit konti. So yun, kailangan maging matalino tayo, especially sa financial natin dito sa Canada. So yun nga, sa experience namin ni Mrs. talagang simula't simula, kahit na nakagraduate na ako, sobrang tipid namin, sobrang pagtitipid namin sa pera. Di bali nang mag-share kami sa isang order ng KFC, hati na kami doon. Kasi nga, kaya kami nagsisave, kasi may pangarap kami, na may aim kami na sana makakuha agad kami ng bahay or makakuha kami ng property agad. At syempre, gusto namin yung binabayad namin sa rent, napupunta na lang doon sa sarili namin property. So yun nga yung nangyari in less than, or in 5 years, in the span of 5 years or 3 years na lang. Kasi nga pagka-graduate, di ka pa naman pwede bumili ng property dito kapag naka-international student ka or naka-study permit ang status mo. So yun nga, so in the span of 3 years, ngayon, sa awa ng Diyos, yung pagtitipid namin, yung pagsisave namin financially, nagbunga, nakabili nga or nakakuha nga kami ng bahay na matatawag na namin sa sariling sa amin na. Tapos isa pa sa kailangan natin maging matalino is yung maging matalino tayo para sa future natin o sa career natin dito. Kung may pagkakataon, syempre, kailangan i-upgrade mo din. Bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na mag-upgrade. Ako, gaya ko, pumasok na ako as international student. Nakakuha ko ng diploma base doon sa program na gusto ko. Tapos si Mrs. ngayon, kaya hindi nyo nakikita na kasama ko siya sa mga vlogs. Kasi masyado siyang busy ngayon dahil siya naman yung nag-aaral. Siya naman yung nag-upgrade. Kasi nga, binibigay ko sa kanya yung opportunity na, alam niyo na yun, i-upgrade yung sarili niya. Kasi syempre, mahirap naman na doon lang tayo habang buhay kung ano yung trabaho na meron tayo. Kapag nakaluwag-luwag na ang isa sa atin o isa sa amin, bigyan natin ng chance yung iba na alam ko naman na gusto niya rin talaga i-upgrade yung sarili niya. Kaya binigay natin yung pagkakataon na yun para sa kanya. So dito, syempre, kailangan natin makipagsabayan. Tumatanda na nga tayo by the number, di ba? Or by, sabihin na natin, yung mga kabataan na sumusulpot dito, mas matatalino, mas magagaling. Syempre, ang panablan na lang natin sa kanila is yung kahit paano meron tayong diploma, certificate, ganun, para hindi tayo mapapag-iwanan. At least magkakaroon tayo ng magandang future. Hindi man ganun, at least nakakasabay tayo. Yung spare time natin, kung meron man tayo sa bahay, mas maganda kung ilalaan mo yon para mabigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na umangat. Kasi naman inuubos natin yung oras natin sa mga pagkakasino. Nauubos na yung oras mo, nauubos pa yung pera mo. Ano magiging resulta? Bankrupt. O mauwi tayo sa pagiging homeless. At least ito, 6 na buwan, 1 taon. Mabilis lang panahon ngayon. Pagkatapos nun, meron ka ng diploma. Makakasabay ka na kapag may mga kasabayan ka sa trabaho or mag-a-apply ka ng trabaho at may mga kasabayan ka na mas bata sa'yo at magagaling. Kahit paano, may i-consider ka nung employer na yon. May experience ka na sa ibang bansa, may diploma ka pa dito. Sigurado yon. Magkakaroon ka ng magandang future. Tapos mga guys, yung susunod is mamili ka or mamili tayo ng mga taong sasamahan natin, mga taong pakikisamahan natin, or yung mga pagpili na magiging kaibigan nyo dito sa Canada. May mga tao kasi dito na syempre pag bagong dating ka, hindi mo pa alam yung mga talaga ugali nila. Kami kasi ni Mrs. matagal na kami nag-a-abroad. Ilang taong kami sa Middle East. Doon pa lang, sa totoo nga lang, nagpapasalamat kami kasi
una kaming nag Middle East. Doon pa lang na-train na kami kung paano makisama sa mga tao o paano kilatisin yung mga taong makakasalamuha mo. Dito kasi sa Canada, hindi ko naman generalize. Kaya lang kasi dito, sa mga bago, lalo na yung mga first time na dito napunta agad, first time sa buhay nila na nag-abroad, marami kasi mga tao dito na hindi mo alam kung dinadala ka nila sa tamang landas or ginagamit ka lang nila para bumaba ka at sila yung umangat. Yung mga ganong klaseng tao, yun yung mga mahirap maging kaibigan. Siyempre, hindi mo naman mahahalata yun sa umpisa hanggat hindi ka napapasama. So may mga tao dito, or actually hindi lang naman dito kahit sa ibang bansa din. Yung manggagamit, yun nga, crab mentality, di may iwasan yan kahit saan naman. So swerte na lang din kami talaga ni Mrs. Kasi yung mga nakilala namin dito, naging pamilya namin dito, sobrang mga totoong tao. Yung mga nakikita ko dati, mga naobserbahan ko, mga kwento sa akin ng mga kapwa ko international student, sobrang nahirapan sila makisama kasi nga yung mga ugali parang hindi nila makasundo. Ba't iba kasi? May mga nagsasabi nga kapag ka napunta ka nga ng Canada, nababago ng Canada yung pag-uugali ng isang tao. Ewan kung gaano katotoo yun, pero hindi naman masamang maniwala. Sa experience ko, ang hirap na lang din magsalita, pero parang 50-50. Yun na lang, para safe tayo. At least kami, saan man kami mapunta, andun na yung alam na namin kung paano kilatisin o pakisamahan ng isang tao. Ayun nga, advice ko lang sa mga bago dito, wag tayo basta-basta magtitiwala. Lalo ngayon sa hirap ng buhay, maraming nag-scam, maraming scammer. Yung parang baliwala na lang sa kanila kahit maghirap yung naloko nila. Basta sila masurvive nila yung sarili nila. Wala silang pakialam sa iba. So, ganun. Yun lang yung mapapayo ko pagdating sa pagpili ng pakikisamahan nyo dito sa Canada. Sunod, mga guys, ito, love your work. Ito sobrang importante nito. Lagi ko rin itong nababanggit sa mga vlog natin. Siyempre mahalin natin yung trabaho natin dahil yan yung ating bread and butter dito. Saan tayo kukuha ng pambayad ng mga bills natin, ng mga mortgage, mga expenses natin, mga credit card, yan, credit lines. Siyempre sa trabaho. Kapag hindi natin minahal ang trabaho natin at nagselan tayo, namili tayo, yung konting hindi mo lang makasundo yung katrabaho mo, magre-resign ka na, parang magiging tayo dun parang nag-iisip bata lang tayo. Dito kasi kailangan natin maging matured pagdating sa trabaho. Be practical, maging practical tayo. Ganun. Kapag isang tao lang naman yung hindi mo makasundo sa trabaho, okay lang yun. Ikaw na lang yung mag-adjust. Total, ikaw yung nakakaintindi. Tsaka syempre, isa pa, pagdating naman natin dito sa Canada, hindi naman agad-agad makakakuha tayo ng kung ano yung pangarap nating posisyon or pangarap nating trabaho. Yun nga, sabi ko nga sa umpisa, or kahit sa mga ibang YouTube channel, napapanood nyo naman, lagi naman nila sinasabi, mahirap ang mag-umpisa dito sa Canada, kahit anong trabaho, kailangan pasukin. Ang sa akin lang, kahit anong klaseng trabaho pa yan, maganda man or pangit yung posisyon mo, hindi naman pangit, parang mababa man yung posisyon mo, ganun talaga accept the fact na nagpunta ka dito para sa magandang buhay. Kaya kailangan magsimula ka rin, maranasan mo rin magsimula dun sa umpisa. Ang point lang dito, maganda man o pangit man yung posisyon mo o pangit man yung trabaho mo, mahalin natin kasi ilagay na lang natin yung sitwasyon natin dun sa iba. Yung iba nagpupunta dito sa Canada, naghahanap ng trabaho, in the end bigo sila. Nangyayari, umuwi na lang sila ng Pilipinas. Yung iba dyan, nagpunta dito sa Canada, binenta lahat ng property, sinanla ang kalabaw, baka, kung ano man yung dapat isanla, may paipang Canada lang.
end of the day hindi nakakuha ng kahit anong trabaho, umuwi na lang ng Pilipinas. At least ikaw nandito o tayo nandito, may trabaho. Huwag na lang muna tayo mamili sa umpisa. Later on naman, pagka minahal mo yung trabaho mo, magpe-payback naman yan eh. At makakahanap ka rin ng para sa'yo. At ibibigay yun sa'yo, naniniwala ako. Gaya na nangyari sa amin ni Mrs. Siyempre yung huli is mahalin natin yung pamilya natin or love our family. Yung mga pamilya natin na kasama natin sa pagpunta dito sa Canada. Yung mga pamilya na nakakaintindi sa atin kapag sobrang busy natin sa trabaho at halos wala na tayong maibigay na oras sa kanila. Mahalin natin sila. Siyempre, sila din yung isa sa pundasyon natin kung bakit tayo nagsisikap dito sa Canada para mabigyan sila ng magandang buhay. So, make sure hindi lang tayo puro trabaho. Kailangan meron din tayong oras para sa kanila. Meron kasi dito mga kabayan natin na kung magtrabaho 3, 4, naiintindihan ko naman sila. Kailangan nilang gawin yan kasi nga syempre malay natin, di naman natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila sa buhay. Baka marami silang bayarin at kailangan nila talagang double or triple job. Pero syempre, huwag natin kakalimutan na meron tayong pamilya na nag-aantay sa atin at umaambot ang kahit konting oras natin. So isa nga yun sa dahilan kung bakit syempre marami ring nagiging broken family dito sa Canada. Hindi naman porket kasi nasa Canada one happy family na tayo. Actually nga dito syempre kapag trabaho ka ng trabaho, halos nawawalan ka na ng oras sa asawa mo or kung kanino man, hanggang sa nagkakasawaan na lang kayo, ending divorce, annulment, ganyan. Yun, nagkakahiwalay kasi nga syempre di nyo na magampanan yung obligasyon nyo sa bawat isa sa inyo sa pagiging mag-asawa nyo at sa mga anak nyo. Kaya ang ending, ayun, hiwalay, broken family. Kaya ayun, napaka-importante na kahit anong busy natin sa trabaho o kung saan man, may oras tayo para sa mga mahal natin sa buhay. So, ayun nga mga guys, yun lang yung mga ilan or mga 5 bagay na sa tingin ko kahit paano magiging or makakatulong sa mga nag-uumpisa or mag-uumpisa pa lang din dito sa Canada. Paulit-ulit na lang din yun siguro. Naririnig niyo na rin naman siguro yun sa mga ibang nag-YouTube o sa mga ibang YouTube channel. Pero yung mga nabanggit ko, yun nga, base na lang din yun sa experience namin dito. Experience ko dito sa Canada. Yun nga, sa mga taong nakasalamuha ko, mga kwento ng buhay nila dito. At ayun, paano mga guys? Sa susunod nilang siguro na vlog natin. At happy weekend sa lahat. At yun, sa mga bago pa nga lang uli sa ating channel, huwag naman sana nating kalimutan mag-like at mag-share. Paki-subscribe na rin para matulungan nyo kung lumago itong channel natin. At sa mga subscriber natin, ayun, sobrang thankful at patuloy nyo akong sinusuportahan kami ni Mrs. At pag nakatapos si Mrs. sa kanyang pag-aaral, kasama ko na uli sa mag-vlog. Paano mga guys? See you na lang uli sa susunod at happy weekend. God bless.